sa paanan ng Apo Hiking kung saan ang ulap ay tila yumayakap sa tuktok ng bundok. Doon nagsisimula ang isang pangarap na kasing liwanag ng mga bituin sa gabing walang buwan. Ito si Andy, isang batang may pusong puno ng pagkamangha na sa bawat kislap ng bituin ay nakakakita ng isang hiwaga. Ang kanyang munting lambat, gawa man ng kamay, ay hindi lamang sisidlan ng kung anuman, kundi sisidlan ng kanyang pag-asa, ang mahuli ang kahit kapiraso ng mahikang bumabalot sa matandang bundok. Hindi ba't tayong lahat, minsan sa ating kabataan, ay nangarap din humawak ng bituin o makausap ang hangin? Sa mga matang iyon ni Andy, makikita natin ang walang hanggang paniniwala na ang mundo ay puno ng kababalaghan na naghihintay lamang matuklasan. At ang Apo Hiking sa kanyang tahimik na kadakilaan ay tila nangangako ng mga lihim na handa niyang ibahagi sa mga pusong bukas at naniniwala. At sa landas ng pangarap, madalas ay may mga gabay tayong natatagpuan. Si Lolo Mateo, na ang bawat guhit sa mukha ay tila mapa ng mga kwentong nagdaan, ang siyang naging tanglaw sa paglalakbay ni Andy. Sa kanyang tinig, hindi lang mga salita ang lumalabas, kundi mga imahe ng sinaunang panahon, ng mga engkanto at diwatang sinasabing nananahan sa pusod ng Apo Hiking. Ang mga bituin sa kanyang pagkukuwento ay hindi lang basta mga ilaw sa langit, kundi mga mata ng ating mga ninuno, mga patnubay sa dilim. Ang lambat ni Andy sa paningin ni Lolo Mateo ay hindi isang kahangalan, kundi isang simbolo ng walang maliw na pagkauhaw sa hiwaga. Pinapakita nito kung paano ang mga kwento, ang mga makabituing kwento, ay nagiging tulay sa pagitan ng luma at bagong henerasyon. Ito ang nagbibigay kulay sa ating pag-unawa sa mundo, ang nag-uugnay sa atin sa ating mga ugat. Sa bawat kwento ni Lolo Mateo, lalong sumisidhi ang apoy ng pagkamangha sa puso ni Andy, isang paalala na ang tunay na yaman ay madalas nasa mga kwentong ipinamamana sa atin. Ang bawat pangarap ay dumaraan sa pagsubok. Gabi-gabi, si Andy, dala ang kanyang munting lambat at nag-uumapaw na pag-asa ay sumusubok. Ang bawat hagis ng lambat sa kawalan ay isang dasal, isang hiling na sana'y may sumabit na kahit isang maliit na piraso ng mahika. Ngunit ang lambat ay palaging bumabalik na walang laman. Sa bawat pagkabigo, hindi ba't may munting kirot na sumusundot sa puso? Ngunit doon din nasusukat ang tatag ng isang pangarap. Si Lolo Mateo, sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay hindi nagbigay ng madali ang sagot, kundi ng inspirasyon. Ang kanyang mga ngiti at pagturo sa ibang mga kislap sa langit ay tila nagsasabing, Andy, baka hindi sa lambat nahuhuli ang lahat ng bagay. Ito ang aral ng tiyaga ng pagbangon mula sa pagkadapa. Ang walang lamang lambat ay nagiging paalala na minsan ang ating hinahanap ay hindi nahuhuli sa paraang ating inaasahan. At marahil ang tunay na paglalakbay ay hindi ang pagkakaroon, kundi ang patuloy na paghahanap at pagkatuto. Ang Apo Hiking sa kanyang katahimikan ay may sariling paraan ng pangungusap. Ang mga ilaw na sumusulpot sa kanyang dalisdis. Ano nga ba ang mga ito? Para kay Andy, mga bituing nahulog, mga hiyas na kailangang saluhin. Ngunit para kay Lolo Mateo, ang mga ito'y mga bulong ng nakaraan, mga espiritong mapaglaro, o di kaya'y mga kinang ng mga diwatang nagbabantay. Dito pumapasok ang yaman ng ating kultura, kung saan ang kalikasan ay hindi lamang isang tanawin, kundi isang entablado ng mga kwento at paniniwala. Ang mga alitaptap na tila sumasayaw sa saliw ng kwento ni Lolo Mateo ay nagdaragdag sa hiwaga. Sila'y mga buhay na patunay na ang mahika ay nasa paligid, hindi kailangang ikulong sa isang lambat. Ang eksenang ito ay isang pagmumuni-muni
sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga bagay na hindi natin lubos maunawaan. Madalas, ang pinakamagandang sagot ay hindi siyentipiko, kundi poetiko, isang kwentong nagbibigay ginhawa sa ating mga pusong laging nagtatanong. Ang mga ilaw sa bundok ay mananatiling hiwaga, isang paalala na may mga bagay na mas magandang pagmasdan at hangaan kaysa angkinin. Ang kalikasan ay isang dakilang guro at ang Apo Hiking sa kanyang marahang pamamaraan ay nagbigay ng aral kay Andy. Sa katahimikan ng pagmamasid, sa pakikinig sa himig ng hangin at sa mga bulong ng mga puno, doon natutunan ni Andy ang respeto. Respeto sa mga hiwagang hindi kailangang piliting ibunyag, respeto sa mga bagay na mas mainam na manatiling malaya. Ang mga alitaptap sa kanilang tahimik na pagsasayaw ng liwanag ay tila sumasang-ayon sa aral na ito. Ang tunay na pakikiisa sa kalikasan ay hindi sa pamamagitan ng pag-angkin, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa at paggalang. Ang aral ng bundok ay simple ngunit malalim. Ang kagandahan ay nasa pagpapahalaga, hindi sa pagmamay-ari. At minsan, ang pinakamahalagang aral ay hindi natututunan sa ingay ng mundo, kundi sa kapayapaan ng ating sariling pagninilay-nilay habang tayo'y nakikinig sa tinig ng kalikasang bumubulong ng sinaunang karunungan. Ang tunay na kaalaman, kapag natuklasan, ay hindi dapat sarilinin. Ito'y parang liwanag na mas nag-aalab kapag ibinabahagi. At si Andy, na dati nangangarap mag-isa, ngayon ay naging tagapagsalaysay. Ang kanyang munting lambat, na dati panghuli ng bituin, ngayon ay naging tungkod na panturo sa kalangitan, isang kasangkapan sa pagbabahagi ng pagkamangha. Ang mga kwento ni Lolo Mateo na minsay bumighani sa kanya ay siya namang bumibighani ngayon sa iba pang mga bata. Ito ang siklo ng karunungan, ipinapasa, pinagyayaman at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sa ngiti ng bawat batang nakikinig, sa kanilang mga matang kumikislap, sa bagong tuklas na hiwaga, makikita ang tunay na tagumpay ni Andy. Hindi niya man nahuli ang bituin sa kanyang lambat, nahuli naman niya ang kanilang mga puso at isipan at dinala sila sa isang paglalakbay patungo sa mundo ng mga alamat at ng walang hanggang pagkamangha. Sapagkat ang pagbabahagi ng kaunting liwanag ay kayang magpasiklab ng isang malaking apoy sa puso ng komunidad. At sa pagtatapos ng araw, sa ilalim ng parehong mga bituing minsay pinangarap abutin, naupo si Andy kasama si Lolo Mateo. Wala na ang pagnanasang humuli, napalitan na ito ng payapang pagtanggap at malalim na pasasalamat. Ang tunay na mahika, ang kanyang natuklasan ay hindi pala mga kumikislap na bagay na kailangang angkinin. Ito ay nasa koneksyon. Koneksyon sa kalikasan, sa mga kwento ng ating lahi at higit sa lahat, koneksyon sa mga taong nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Ang mga bituin sa Apo Hiking ay patuloy nakikislap, hindi para hulihin, kundi para maging paalala na ang pinakadakilang mga hiwaga ay madalas nasa ating tabi lamang, naghihintay na ating pahalagahan. At iyon ang tunay na huli ni Andy, isang pusong puno ng pagkamangha at isang diwang yaman sa mga kwentong hindi malilimutan. At diyan po nagtatapos ang ating paglalakbay sa anino ng Apo Hiking kasama si Andy at Lolo Mateo. Naway ang kanilang kwento ay nag-iwan sa inyong puso ng kaunting pagninilay tungkol sa tunay na kahulugan ng mahika at paghanga. Bago po tayo maghiwalay, ibahagi nyo naman sa mga komento sa ibaba anong aral o pagninilay ang tumatak sa inyo mula sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Ano ang natutunan ninyo tungkol sa pagpapahalaga sa ating kalikasan at mga kwentong bayan? Kami po ay sabik na mabasa ang inyong mga sagot. Maraming salamat po sa panonood.